Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang pag-asa na maisasaayos ng Taguig at Makati ang issue ukol sa kontrobersyal na park. Kaugnay nito, pinatupad niya ang seguridad at kapayapaan ng lugar sa tulong ng National Capital Region Police Office, Southern Police District at Philippine National Police. Ayon kay Abalos, naniniwala siyang maganda ang hangarin ng bawat alkalde ng lungsod para sa ikaunlad ng kanilang serbisyo sa lipunan. Pinatawan ng preventive suspension ang mahigit 100 opisyal ng National Food Authority matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. Para sa detalye, narito ang aking ulat. 60 araw na preventive suspension. Ito ang ipinataw sa 139 na opisyal ng National Food Authority. Ibig sabihin, 2 buwang suspendido ang mga opisyal at walang matatanggap na sweldo. Ito ay matapos masangkot sa umunoy iligal na pagbebenta ng bigas. Kasalukuyan na umanong iniimbestigahan ng Ombudsman ang ulat na pagbebenta ng bigas sa murang halaga sa mga pinaborang trader. Mahigit 75,000 sako umano ng bigas ang ibinebenta ng 25 pesos lamang kada kilo. Kabilang sa mga nasuspende ang NFA Administrator na si Roderico Bioco. Kaya naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tumatayong pinuno ng NFA. Paggigit niya, walang puwang sa pamahalaan ang mga taong sinira ang tiwala sa kanila para lamang sa kanilang sariling interes. Samantala, isinusulong na rin na imbestigahan na rin sa Senado ang kontrobersyal na isyung ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nadiskubre ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Philippine National Police o PNP ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo na may tinatayang market value na 910,000 pesos sa Sitio Agro, Barangay Maranga sa Bataraza, Palawan. Sa pagtutulungan ng Coast Guard Station Southern Palawan at PNP sa isinagawang specialized operation, kasunod ng impormasyong mula sa isang confidential source na diskubre ng grupo ang mga inabandonang master cases sa loob ng isang maliit na bodega na matatagpuan sa baybayin ng Sitio Agro. Matapos nito ay agad na nagsagawa ang grupo ng inspeksyon, inventory at profiling sa mga nasamsam na kontrabando bago ito i-turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Isinaad din ng PCG na patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga individual na sangkot sa iligal na operasyong ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. SAICT hinuli ang mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa mabigat na trapiko. PNP pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. 138 opisyal ng NFA suspendido matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan. Tennis pride Alex Ayala patuloy ang pag-angat sa WTA rankings. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matagumpay na isinagawa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang motorcade sa lalawigan ng Oriental Mindoro
Ito'y upang bigyan ng kamalayan ng publiko na mag-ingat ngayong buwan ng Marso dahil mataas ang tsansa ng sunog gayong panahon ng tag-init. Ito'y bilang selebrasyon na rin sa Fire Prevention Month kung saan nakilahok din sa motorcade ang Calapan City Fire Station, City Disaster Risk Reduction and Management Department, Calapan City Police at iba pa na nagpakita ng kanilang suporta. Paalala naman ni Acting City Fire Marshal Angeline Salvador, huwag iwanan ng mga appliances na nakasaksak pag-aalis ng bahay at ugaliing itapon ng upos ng sigarilyo sa tamang tapunan dahil maaaring magdulot ito ng grass fire kung sa tuyong damo ito itatapon. Buhat ng kasong isinampa ng Department of Justice sa isang tax evader firm sa bansa. Nais ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipagpatuloy ang pagtugon sa iba pang sumusuway. Alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa pagsuway sa tamang proseso ng pagbubuwis, nagsampa ng maraming kaso ang Department of Justice o DOJ laban sa isang korporasyon sa bansa na Buildforce Trading Incorporated. Ito ay matapos mapag-alaman sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan lumabas na ang nasabing korporasyon ay gumawa ng mga gawa-gawang resibo at invoice. Ilan sa mga sinampahan ng kaso ng kagawaran ay ang mga opisyal ng Buildforce at ang isang certified public accountant nito. Kaugnay nito ay layo ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na ipagpatuloy ang pagsasampa ng mas maraming kaso sa mga tax evading firms sa bansa. Ayon sa kanya, hindi basta-basta matitiis ang mga tax evader, kaya't ang pagsasampa ng mga kaso ay isang malugod na pag-unlad sa paglaban sa pag-iwas sa buwis at dahil dito, marami pang kaso ang inaasahang may sasampa sa mga susunod na araw. Samantala, nagugat ng kaso sa reklamong inihayi ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga respondent sa ilalim ng Run After Fake Transactions o RAF program nito. Kaugnay ng kaso ay inirekomenda ng panel na magkaroon ng karagdagang investigasyon laban sa mga ghost o fly-by-night corporations at sa kanilang mga buyer company na nagkiklaim ng mga maling pagbili at gastos gamit ang mga gawa-gawang BIR sales invoice receipts para sa mga posibleng paglabag sa iba pang penal laws sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng 1997. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tumaas sa 13,000 noong 2023 ang mga kaso ng salmonella sa Pilipinas. Ito'y ayon sa datos na inilahad ng balik scientist at inventor mula sa Department of Science and Technology na si Dr. Homer Pantua. Dahilan upang abisuhan ng publiko na mag-ingat sa banta nito. Ano nga ba ang salmonella? Ang salmonella ay isang zoonotic disease na nakaapekto pareho sa mga hayop at tao kung saan maaaring makaranas ng gastrointestinal, lagnat at pananakit ng tiyan ang naimpeksyon. Ang Salmonella bacteria ay naipapasa mula sa dumi ng tao o hayop. Kadalasang maaari itong manggaling sa mga itlog o hilaw na pagkain gaya ng karne, lalo na kapag hindi ito naproseso ng maayos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng salmonella. SAICT hinuli ang mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa mabigat na trapiko. PNP pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. 138 opisyal ng NFA suspendido matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan. Tennis pride Alex Ayala, patuloy ang pag-angat sa WTA rankings. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang
News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Para sa 2 linggong misyon sa Batanes at Benham Rice na nagsimula kamakailan, ay itinalaga ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant si Rear Admiral Ronnie Hill Gaban ang BRP Gabriela Silang. Ayon kay PCG spokesperson si Rear Admiral Armando Balilo, ang nasabing sasakyang pandagat ay magpapatrolya sa katubigan upang magsagawa ng maritime domain awareness, paigtingin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at subaybayan ang mga lokal na mangingisda. Bukod pa rito ay sinabi rin ni CG Rear Admiral Balilo na titignan ng grupo ang mga naiulat na Chinese research vessel sa Benham Rice. Samantala, ang mga aircraft ng Coast Guard Aviation Force ay kasalukuyang naka-standby para sa potensyal na reinforcement, partikular para sa pagsasagawa ng aerial surveillance. Matapos mag-viral ang social media post ng surot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ay siniguro naman ni Manila International Airport Authority o MIAA-OIC General Manager Eric Ines na patuloy na isasagawa ang pest control sa mga paliparan. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Inako ni Manila International Airport Authority o MIAA-OIC General Manager Eric Ines ang kakulangan sa sanitasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos magkaroon ng insidente ng surot sa mga upuan sa terminal nito. Kaya't ipinag-utos niya ang pagsasagawa ng pest control sa mga paliparan at inalis na rin ang mga upuan na may surot. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga pasahero na nakaranas ng ganitong insidente at tiniyak na hindi ito muling mauulit pa. Matatandaan na nag-viral ang social media post ng mga airline passengers kung saan makikita na kinagat sila ng surot at tila may isang video pa kung saan aktwal na nakunan ang surot sa mga upuan. Danizo Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Umabot sa 86 billion pesos ang nakalap na investment pledges ng Pilipinas mula sa Australia. Ito'y matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Australian Summit. Ito ay mula sa 14 na kasunduan mula sa iba't ibang kumpanya mula sa Australia. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ang mga kasunduang ito ay layong mapaigting ang relasyon ng Pilipinas at Australia pagdating sa pamumuhunan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. SAICT hinuli ang mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa mabigat na trapiko. PNP pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. 138 opisyal ng NFA suspendido matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan. Tennis pride Alex Ayala patuloy ang pag-angat sa WTA rankings. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.